Kong Benny and Kong Terry. Unahin ko lang po muna si Kong Benny. Yesterday po ay nagsimula na nga din po yung hearing o briefing ng House Committee on Human Rights dun po sa kaso ng mga missing Sabongeros. Ang focus ko lang po siguro yung dun sa 18 na policemen po na nabanggit. Parang may sinabi po yung NAPOLCOM na it appears meron pong ilan sa kanila na connected po talaga doon sa drug war ng administrasyong Duterte. Paki-elaborate nga po ito, Kong Benny. And do you think sa mga nabanggit po kahapon, posible po kayang may pattern na po talaga or may connection yung kaso ng missing Sabongeros doon po sa drug war? Thank you. Yes, in fact, nabanggit po ito ng CIDG na talagang mayroong mga ilang kapulisan natin among the 18 na naging involved din sa reward system ng war on drugs. Now, atin pong bubusisiin yan, no? Sapagkat ang next na gagawin natin is Quadcom na eh. After this, no? Ibig sabihin, talagang sinabi ko sa kahapon na sa Quadcom, diretsong hearing na ito. So they will take an oath. So gusto nating malaman ang talagang ang ilan sa kapulisan na nasa kustiya ngayon ng ating Philippine National Police ang naging involved sa reward system ng war on drugs ng araw. And hindi ko sinabi na meron. Sila mismo ang nagsabi na meron. Sila mismo ang nagsabi niyan. Does this mean, Kong Benny, na yung mga involved na policemen, like for example, kahit na yung mga nasa under preventive suspension na 12 and yung 6 po na na-dismiss ay iimbitahan doon sa Quadcom hearing? We are going to invite lahat yan, no? Ang involved na implicate sa missing Sabongeros. Kasi bakit kahapon, sinabi ko nga kahapon na this committee is quite disappointed, no? Sapagkat parang walang nangyayari sa investigasyon. Although, andyan ang DOJ, andyan ang CIDG, andyan ang NAPOLCOM, no? That are actually investigating. So, lalo natin makikita po ito when we have the Quadcom. No? Sapagkat gusto natin talaga makita na itong mga rogue policemen na ito na under preventive suspension, ang iba ay na-dismiss na, ang iba ay exonerated pa. Ano? So we'd like to find out kung ano talaga itong mga to. May schedule na po ba, Kong, ng pagsisimula ng Quadcom? Magkakaroon kami ng meeting ng mga kasamahan ko next week, ano? Kung kailan namin sisimulan ang Quadcom hearing, but definitely it will be in the month of September. Si Kong Terry, baka po may thoughts po muna bago yung question ko. Well, very important ho talaga na isang major pillar po itong Quad Committee na magtuloy-tuloy po ito. Kasi syempre, yung usapin po ng missing Sabongeros, usapin ho talaga yan ng pagpapanagot at usapin din po yan ng hustisya. Kasi sa totoo lang, meron po talagang mga pamilyang up until today, hinahanap po nila ang kanila pong mga mahal sa buhay. No? Ibig sabihin, whatever you feel about how they did their lives, no? Very important po talaga na hindi ginagawa po yung mga ganyang bagay at kung ginawa man na kung sino man pong tao, policeman yan, mataas na tao sa sektor ng pagsasabong, dapat po silang mapanagot. Okay. Kay Kong Terry po, in previous Facebook posts po, Kong Terry, meron po kayong mga ibinunyag na ilan po dun sa, especially yung mga in-inspection po na projects ni Pangulong Bongbong Marcos na sinasabing substandard and yung ghost flood control projects ay apparently mukhang lumalabas na hindi po congressional insertions but originated po doon sa National Expenditure Program. Can you elaborate first on this, Kong? Tama po yung binabanggit po ninyo. So, yung lahat po ng mga napuntahan no, ng Pangulo na tinatawag niyang ghost, yung isang proyekto po yun. At pangalawa, yung dalawang substandard po na mga proyekto na nakita niya in Kalumpit at yung pong ghost project sa Baliwag, Bulacan. Lahat po ito ay nakalagay sa National Expenditure Program
at nagtuloy-tuloy po sa General Appropriations Act. No? So, ibig sabihin, these projects were originated as a DPWH proposal. It was never a proposal from Congress, nor was it a proposal from the Senate. Siyempre, very important po yung distinction na ito kasi nga, supposedly po ang sinasabi ni Secretary Bonoan, pagka po DPWH proposal, supposedly, ito po ay fully vetted already with corresponding feasibility studies. No? Ibig sabihin, talagang from every standpoint, no, technical, financial standpoint, napag-aralan na po ito ng DPWH. No? Pero nakita natin ngayon na even NEP-originated projects can actually be subject to ghost projects and substandard projects. So, ibig sabihin, talagang lahat po ng mga tipo ng mga proyekto, whether NEP-originated or congressional initiative-originated projects, dapat po masilip at masiyasat po ng House Infrastructure Committee. Of course, these are 2 or 3 lang po doon sa mga projects. Pero ano pong posibleng impact po nito, Kong Terry, lalo na doon sa mga nagdududa po sa House of Representatives pagdating sa sinasabing insertions nga po at kumbaga pagdating doon sa issue ng flood control projects since lumalabas na sa NEP nga po ito nanggaling at hindi naman po sa Kongreso? Again, ayaw talaga natin i-conflate yung usapin ng congressional initiatives, no? At yung pong mga tinatawag na usapin po sa flood control projects. Ang gusto nating sabihin, whether it is a NEP-originated project, whether it is a congressional initiative-originated project, pagka po ginost po ninyo yan, pagka po ginawa po ninyo nga substandard yan, meron po dapat itong aktual na pananagutan sa batas. No? Ibig sabihin, siyempre, katulad na binabanggit na iba, pagka congressional initiative, baka mas malinaw ho na meron ng actual liability ho, yung legislator, whether congressman o senator, kasi sila ho yung nagpo-post ito. So, kailangan natin malaman doon, for example, kung nung po bang pinopose ito, meron na po itong actual studies, no? Or feasibility studies nung in-insert po ito. Pero, again, irrespective of however it was originated, kung mali, sablay, ghost, yung pong implementation, meron pong mga tao na dapat pong managot dahil pera po ng bayan yun. Last point na lang po, Kong. Naalala ko lang po nung press conference din po ni Deputy Speaker Ronnie Puno. May binabanggit po siya tungkol sa PhilHealth din, yung pondo ng PhilHealth at saka nung sa Department of Education. Tapos yun nga po yung sa realignment sa issue. Since marami nga po yung kumukutya dun sa House of Representatives patungkol nga po dito at sabi nyo nga po wala namang basehan yung mga ibinabato sa Kamara. Palagay po ninyo, saan po ba galing yung mga realignments na binabanggit? Well, to be very clear, alam po ninyo, yung pong mga line item, hindi ho nagsisinungaling yun eh. So there's a line item at the NEP level, which is the executive proposal. There is a line item at the level of the House General Appropriations Bill. There is a line item at the level of the Senate version of a General Appropriations Bill. And there is a line item at the level of the BICAM. Ang kailangan lang naman ho talaga, tilad-tila rin ho natin eh, yung pong mga line items na yon. Sabi ho ng iba, physically impossible po na gawin daw po yun o na ng kung sino man tao. Hindi ho yung totoo. Actually, the person that is accusing Congress or Senate making the insertions should actually do the work. Kasi ang totoo naman ho, the staff of DBM, the staff of Appropriations and the Finance Committee, they are the exact same persons that placed these line items there. So, kumbaga, makikita ho natin when we make a comparison. Which is why I think si Congressman Valeriano of Manila has been calling on the DBM to actually release a variance report, no, para makita ho natin yung pagkakaiba talaga. It's basically just a table in Excel. No, yung itsura, ano yung itsura ng NEP, ano yung itsura ng GAB, ano ho yung itsura ng BICAM. Para makita ho natin at which level were there actual changes in the line items. No? Kasi pag nakita ho yun, madali ho makita yon. Kung sino ho talaga yung nagdagdag, nagtapyas, nagtagpas po ng pondo ng Department of Education at ng PhilHealth.